Hello everyone! So ngayon magre-renovate na ako ng aking kwarto. So ito pala yung kalagayan ng aking kwarto guys. So papalitan na natin itong wallpaper natin kasi sobrang tagal na nito. Mga more than mga 5 years na ata to dito guys. So ayan, tinatanggal ko muna siya. And dikit na dikit pa talaga siya guys. Kitang kita naman sa video na super dikit pa talaga siya. So ayan, ito yung ginamit ko talagang wallpaper guys. Hindi ako nagpintura kasi may mga split siya guys na dahil sa plywood. O diba, kita nyo naman guys. Tapos may mga butas-butas siya dahil sa nails. So, ayan, napakatagal talaga niyang tanggalin, guys. Kaya bumili ako ng dito, sa black na application, guys. Bumili ako ng pantanggal ng wallpaper. So, balik tayo dito, guys. Nilinis ko muna yan. Tapos, tinanggal ko itong aking fairy lights, no? Ito pala is ginamit ko din sa negosyo ko nung nagnenegosyo pa ako doon sa school. So, ayan na. Ito na yung itsura, guys, ng aking kwarto. So, lalagyan na natin yan siya ng panibagong wallpaper. So, ayan, wallpaper pa rin ating gagamitin, guys, kasi nga para matakpan yung mga mess dyan. Tinanggal ko yung mga dapat tanggalin, yung mga iba pang mga stickers, ayan. And dito din sa aking pintuan, tinanggalan ko din siya. Ayan, napakahirap tanggalin ito, guys, kasi napakadikit talaga ng wallpaper. So, kumain mo na ako, guys, para meron akong energy mamaya kasi marami-rami pa tong aking i-renovate. O, ayan, guys. Ito na yung itsura niya after ko matanggalan yung mga wallpapers. And comment na lang kayo sa part 2. Bye! So, this is the part 2 of our room renovation. So, inuna ko muna dito yung ating sticker sa pintuan. Tinanggal ko yan siya, guys. And ito pala yung sinasabi ko sa inyo, guys, na ginagamit ko para mas madaling matanggal yung ating wallpaper. Medyo may amoy siya, guys. So, dapat naka-ventilate talaga kayo dito. And pangalawa naman is yung spackle. Etong spackle na ginamit ko, guys, ay nabili lang namin dito sa aming hardware. So, dumating na pala yung parcel ko, guys. Tamang-tama yung aking mga wallpaper, guys, dumating na. And naghalo na ako ng aking pintura kasi nga dito ko ipipinturahan ko yung maggilid yung may mga semento lang, guys. Pero area na lalagyan ko ng wallpaper, hindi ko na pipinturahan. Direct na kasi yan siya, guys. And as you can see, guys, kailangan ko na talaga siyang palitan kasi napakadumi na talaga siya. Dahil yan sa mga glue, guys, ng wallpaper. Ngayong araw na to is focus lang tayo sa pintura at saka sa pag-wallpaper. Ay napapakita ko sa inyo, guys, kung paano ko nilalagyan ng wallpaper yung aming plywood lang. Alam niyo ba, guys, napakaganda na wallpaper yung nabili ko dito sa Black App, guys. Ililink ko na lang sa aking yellow basket kung saan ko siya nabili. Ayan, ganyan ko lang nilalagay yung aking wallpaper, guys. Dinidiinan ko para wala siyang bubbles. And so nakikita nyo, guys, hindi siya pantay yung doon sa may gilid kasi nga hindi rin pantay yung plywood. Pero ayan, guys, lalagyan ko yan siya ng parang, anong tawag niyan, line. Parang itatanggal ko yung borderline para hindi siya maklaro na meron siyang mga line dyan. So, ginaganyan ko lang siya, guys. And ito pala yung color na in-order ko is parang meron siyang pagka-yellowish. Hindi siya pure white, guys. So, dyan ko ilalagay yung aking table sa gilid. So, nilinisan ko muna itong aking sahig para mamaya pag ilalagay ko na naman yung gamit ko is wala nang linisin ayan, pa. Guys, ina-start ko na dito yung aking wallpaper. Napakaganda talaga ng wallpaper na to, guys. So, yan lang muna ngayong araw na to. See you sa part 3, guys! Hello everyone! So, part 3 na tayo ng ating room renovation. So, itong wallpaper na ginamit natin is makapal siya, guys. Kasi nga, matatabunan yung mga mess talaga sa likod ng ating mga walls. Ayan, ikililink ko na lang yan sa aking black up, guys. Ay, sa aking yellow basket pala. So, ayan. Dito pa lang na video, guys, makikita mo talaga yung difference niya. Napakadumi talaga ng wall after nung nagdikit-dikit yung mga wallpaper na last ginamit ko. And nilagyan ko din ng ganito, guys. Meron kasing part ng aking kwarto is meron siyang kahoy. So, ayan, tapos hindi siya malinis. So, nilagyan ko na lang ito ng wallpaper pa rin, pero ganito yung itsura niya, guys. Perfect to sa mga corner, guys. Ayan, kasi nga mawawala talaga yung mga, mga pangit-pangit na mga design nyo sa bahay nyo, diba? So, yan lang muna yung nilagyan ko kasi nga na short yung aking wallpaper. So, tapos tinapos ko lang din dito yung wallpaper, guys, na hindi ko natapos nung part 2. And kinabukasan naman, guys, ito naman yung nangyari. Pinagtulungan ito ng aking mga pinsan na tanggalin yung wallpaper sa labas para ma-change na natin yung wallpaper din dito sa pinto. And after naman yan, guys, ay nilagyan ko na siya ng wallpaper. So, kinapi ko lang dito yung video, guys, na napanood ko sa black na application. Alam niyo naman, guys, bawal kasi mag-mention dito. So, ayan, guys, akala ko madali lang siya, guys, mahirap din pala siya. Kasi kailangan wala talaga siyang bubbles para perfect talaga, guys, sa paglalagay ng wallpaper. So, kung gusto nyo
gayahin to guys, pwede naman, pero mahirap talaga siya. Konting tiyaga lang sa paggaganito, ayan. Idiinan nyo talaga guys, para wala talaga siyang bubbles. After nito guys, is didesignan ko naman yung gilid. Bali sa part ng gilid guys, ang nilagay ko dito is yung pahaba siya. So nag-cut ako ng pahaba, hindi na din kayo mahirapan guys kasi meron naman siyang guide sa likod. So ganito yung itsura niya guys kapag ilalagay mo yung straight sa gilid. Mukha na talaga siyang ano guys, mukha na talaga siyang pintuan talaga na kahoy, yung hindi wallpaper. So marami talaga ang nabudol dito guys, pati na rin yung aking mga silinganners o nabudol din sila. So nakikita nyo guys, kinat ko lang yung gilid kasi kapag hindi ko yan siya ikat ng straight, so mahalata yung line niya kapag ibo-border mo siya sa gilid. So tinanggalan ko siya. Sa ibang video wala naman silang tinanggal sa gilid, pero tinanggalan ko talaga siya guys para mas maganda talaga yung outcome. So ayan na siya guys. O kitang-kita niyo, 'di ba? Napakaganda talaga niya. Ayan, tapos i-ano na natin yung doorknob, itataod na natin. Yan lang muna guys. See you sa part 4.